impeachment, meron po kaming spokesperson na sa impeachment at binibigay ko po ang buong tiwala ko sa aming defense team at ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice. Ba, sinasabi nila mas magiging mabilis pag naandyan po daw kayo, dadalo kayo personally sa impeachment? Hindi po totoo yun kasi Kasi sino man nang nagsasabi niyan? Mga tanga, si Abante. Mga hindi naman mga abogado, mga bobo, sila Adjong. Mga mongoloid na mga congressman, sila naman nagsasabi niyan. Si Inday Sara is not just a normal lawyer. Si Inday Sara, pumasa po yan ng eksaminasyon. Meron siyang sertifikasyon na hindi lang siya basta lawyer, pwede siyang maging huwes. Ganun siya kagaling na abogado. Kumbaga yung abogado, magiging abogado lang siya, pwede siyang maging huwes. Hindi lahat ng abogado nagiging huwes. Kailangan nilang pumasa sa isang pagsusulit para maging maging huwes ka. Pumasa si Inday doon. Alam ni Inday yun. Magkakaroon ng speedy trial pag nagpunta ako doon. Paano nangyari yun? Fully represented ako nung ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo. Yes, ginagawa kasi nilang literal na hindi hinaharap ni Inday Sara yung mga akusasyon sa kanya kasi wala siya sa Senate. You don't actually have to be there to face yung accountability. Why? The reason why you have your legal team there is because sinasagot mo lahat noong mga ikinakaso sa'yo. Ilang araw na nagtatalo-talo yung mga abogado, yung abogado ng depensa at saka ng prosekusyon. Hindi nyo pa rin alam na nandoon si Inday. In spirit, nandoon si Inday. Para lang siyang Panginoon. Di ba? Hindi mo nakikita. Wala sa harap mo, pero nasa puso at isip mo. Ganon si Inday. Oo, wala man siya dyan, pero nasa puso at isip siya ng mga prosekusyon. Kaya gusto magpunta siya dyan. Lahat naman tayo gusto natin makita si Jesus. Lord, pakita ka naman sa akin, oh. Di ba? Pero, sabi ni Lord, hindi ako pwede magpunta dyan. Ang dami niyong nagre-request na makita ako. Meron akong libro, may Biblia ako, basahin mo. At parang nandiyan na din ako. Oh, di ba? Ganun din si Inday. Wala ako dyan. Hindi mo ako nakikita. Pero nandiyan yung mga abogado ko. At lagi nyo naririnig yung pangalan ko kahit wala ako dyan. So nasa puso nyo ako at nasa isip nyo ako. Parang nandiyan na din ako. Oh! Ganun yun. Kayo talaga, masyado kayong in love kay Inday. Gusto nyo magpunta si Inday dyan. Hindi nyo kaya si Inday. Again, if you think na kaya nyo siyang talunin sa 2028, talunin nyo siya sa malinis na eleksyon sa 2028. Risa Ontiveros, kung sa tingin mo, ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo para mahalin ka ng taong bayan, kahit bukbukin ang mukha mo, hindi sana 0.01 yung yung survey mo. Tangin na niyan. Ganon yun. Oh, lahat kayo na mga gusto na mawala si Inday Sara sa puwesto, talunin niyo siya kung sa tingin ninyo na nanalo ang prosekusyon sa propaganda na si Inday Sara ay magnanakaw. Lahat ng prosecution, pati si Ligutan, tumakbong presidente. Si Ridon, patakboyin yung presidente. Lahat, tumakbo kayong presidente. Talunin niyo si Inday Sara. Magsaning puwersa kayo. Kaya ganito na lang, 1v1. 1v1, 1 versus 1. Lahat kayo, magkampi-kampi kay Risa Ontiveros para matalo niya si Inday Sara. Kaya lang, hindi nyo rin kayang tanggapin si Risa eh. Hindi nga kayo nagkakaisa. Wala nga kayong mapili na mailalaban kay Inday Sara. Kasi kung marami kayo, mag-isa si Inday Sara, di kayo mananalo. Pero kung isa lang ang kandidato ninyo, head to head, ayan.
Doon nyo makikita. Putang ina, yung 32 million ni Inday Sara nung nakaraan, baka 70 million na yan. Tumakbo kayo lahat. Oh, si Claire Castro, tumakbo rin presidente. Si Torre, si Gibo. O, sabi nung kupal kanina, si Gibo daw. O, sige, patakboyin mo si Gibo. Di nga nanalo si Gibo nung nakaraan. Ngayon pa. Hindi nga nanalo si Gibo sa pinsan niyang panot. Tangina niyan. Kay Inday Sara pa? Hello? Huwag kayong dilulo. Sabi kayong dilulo eh. Sino pa gusto niyo si Bongbong, patakbuhin niyo ulit. Oh, baguhin natin konstitusyon, patakbuhin ulit si Bongbong sa malinis na eleksyon, labanan si Inday Sara. Tingnan natin kung makakakuha pa siya ng 31 million. Bilis! Lahat ng patakbuhin nyo na. Magnanakaw si Inday, Okay, sige. Kung talagang sa tingin nyo, naniniwala ang taong bayan sa inyo na magnanakaw si Inday, tingnan natin sa malinis na eleksyon sa 2028, kung talaga bang napaniwala ninyo na magnanakaw si Inday. Kasi yung magnanakaw si Inday, hindi boboto ng tao. Di ba? Kung magnanakaw si Inday, hindi sana positive 47 yung ano niyan, yung approval and trust rating. Pantay na kasi sila ni Bongbong eh. O yung distrust kay Bongbong 57, yung trust kay Inday Sara 57 din. Ito parang langit at lupa yun, mga bossing. O ganun lang yan kasimple. O wag na tayo magtalo-talo rito. Wag na tayo mag-impeachment. Alam naman, mantakin mo pangalawang presidente, i-impeach mo. Magnanakaw si Martin Romualdez na salaya. Magnanakaw si Bongbong nasa laya. Kaya nga, ang aabangan natin kung magkakaroon ba ng eleksyon sa 2028 at kung hindi ba dadayain si Inday. Pero kung lahat tayo boboto kay Inday, putangin na kahit anong magic ang gawin nila. Hindi talaga yan uubra. Mahirap dayain yung sobrang laki ng lamang. Maniwala kayo. Rambulan na yan. Ganun lang kasimple. Ng respondent doon sa impeachment. Dahil Tama, maganda nga ito, snap election. O, kung sa tingin mo, ikaw, Bongbong, sa tingin mo, si Inday Sara, magnanakaw. O, mag-snap election tayo ngayon. Ngayon na, gawin na natin ngayon election. O, wag na sa 2028. Mag-election na tayo ngayon para malaman natin. O, patakboy na natin si Inday. Total, maaga naman siya nagdeklara eh. O, sige na. O, labanan natin si Inday. O, election tayo ngayon. May tiwala kaming mga dilawang tae na mahal kami ng mga Pilipino. Iboboto kami. Lalabanan namin si Inday. Bukas na bukas din. Game. O, tangina niyan. Ayaw nyo nga siyang patakboy sa 2028. Bukas pa kaya na eleksyon. Mga ulul. hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado. At yun yung participation at appearance ko doon. Thank you, Vice. Oh, di ba? Ganda ni Inday Sara, kaya insecure sila eh. Di ba? Walang inuurungan.